Magandang araw, kumusta po mga kabayan at kapwa ko OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Welcome po sa aking YouTube channel, Arnold TV. Yan kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Halina, simulan na natin. Sa totoo lang, life is complicated at ginagawa pa natin itong mahirap dahil na rin sa mga desisyon at aksyon na ginagawa natin. Maraming bagay ang di worth it sa buhay natin at kadalasan, kahit nahihirapan tayo ay di natin ito iniintindi dahil na rin sa paniniwala na pwede pa magbago ang sitwasyon. Ang oras ay tumatakbo at some point darating din tayo sa finish line at yung mga choices na ginawa natin noon ay di na pwedeng baguhin pa. Kaya sa video na ito, narito ang ilang bagay na dapat mo maintindihan na hindi worth it sa buhay mo. Una ay ang pagiging fake. Nangunguna sa listahan ng pagiging fake kasi ang pagpapanggap na ikaw ay ibang tao at ang pag-asta na hindi katulad ng iyong ugali ay nagdudulot lamang na mas malalim na pagkabaon sa hukay kung nasaan ka na. Ang iyong buhay ay hindi tungkol kung paano ka titingnan ng ibang tao, kundi tungkol sa iyo at sa iyong paghahanap ng kaligayahan at personal na tagumpay. Pareho lamang ang effort ng pagsisinungaling at pagsisikap na maging totoo sa iyong sarili at ito ang isa sa pinakamalaking issue na kinakaharap natin ngayon sa social media. Nagkalat ngayon ang profile ng mga peking buhay tapos ikukumpara mo ang iyong sarili kahit hindi naman totoo ang mga nakikita mo. Kahit pa man maniwala ang ibang tao sa iyong ilusyon, hindi mo matatagpuan ang tunay na hinahanap mo at mababaon ka lang sa kasinungalingan na sinimulan mo. Ang pangalawa ay trabaho na di mo gusto. Siguro ay masaya ka sa trabaho mo, ngunit marami ang di naman masaya sa trabaho nila, ngunit nagtsatsaga lang sila kasi kailangan nila ng pera. Please tandaan nyo na ang desisyon na di maghanap ng ibang trabaho ay nasa inyo. Siguro sinubukan mo minsan ngunit wala kang nakuha, o kaya naman ay sinabihan ka ng mga tao na magtyaga na lang kasi at least may trabaho ka. Ngunit marami ang pagkakataon na bakit di mo subukan uli? Bakit nagdadalawang isip ka kung masyado ka ng stress sa trabaho mo? Humanap ka ng paraan. Kung natatakot ka na mawalan ng trabaho, then humanap ka ng paraan na kumita sa ibang bagay. For sure may mahahanap ka rin. Ang pangatlo, relationship na di ka masaya. Mula sa mga trabaho, punta naman tayo sa relasyon. At ito ang nakakainis sa mga tao dahil nagtitiis sila sa relasyon dahil sa mga simpleng rason. Okay, ayos lang, inaasikaso niya ang bahay, nagluluto at naglilinis din siya. Nandyan siya para sa akin nung ako'y nag-iisa at nasanay na rin ako nakasama siya. Well, dapat niyong itigil ang mga rason na ito. Hindi yan ang tamang paraan para mabuhay. Kung kailangan mo na maglilinis ng bahay, then mag-hire ka ng katulong. At kung nararamdaman mo na mag-isa ka, then mag-alaga ka na lang ng aso. Ang iyong kasama sa buhay kasi o ang iyong napiling partner ay dapat nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Sila ang pinakamalapit mong kakampi sa laban mo sa buhay. Marami kasi sa atin ang pumapasok sa isang relasyon dahil lang sa kaginhawahan at libog. Kahit di naman sila masaya. Kapag pumili ka kasi ng partner, dapat piliin mo yung pangmatagalan, hindi lang sa yugto ng buhay mo ngayon. Tandaan mo na ang kanyang mindset ang magpapalaki sa iyong mga anak, hindi ang kanyang katawan o kagandahan. Kaya bago ka pumili ng partner mo sa buhay, mas mainam na maglaan ng oras upang makapag-isip ng mabuti bago ka magpatuloy. Ang pang-apat ay overthinking. Madalas kong sabihin sa inyong lahat na mag-isip tungkol sa kasalukuyan at magplano para sa kinabukasan. Ngunit kapag ikaw ay nahihirapan dahil sa mga bagay na labas sa iyong kontrol, huwag mo itong kalimutan. Ang pag-aalala ay hindi kailanman magbabago ng resulta. Marami sa mga tao ngayon ang palaging nag-iisip ng what if sa mga bahagi ng buhay nila na hindi sila nakabuo ng anumang progress. Kung madalas ka mag-isip, kailangan mong maunawaan na meron ka lamang ilang pagkakataon sa iyong buhay. Hindi ka mabubuhay forever at hindi mo uli makikita ang iyong sarili sa sitwasyon gaya sa sitwasyon mo ngayon. Kaya kapag nagkaroon ka ng pagkakataon o opportunities, do not overthink. Ang panglima ay paghihintay sa tamang pagkakataon. Sa di malamang dahilan, madalas iniisip ng mga tao na sa hinaharap ay magkakaroon ng pagkakataon na lahat ng planeta ay mag-a-align, magbubukas lahat ang pinto, at magiging perpekto ang lahat at sila ay magigising na lamang sa isang perpektong buhay na pinapangarap nila. Ang sarap pakinggan, di ba? Sure, magigising ka sa katotohanan pero di sa pangarap mong buhay. Ang pinakamainam na oras upang gawin ang isang bagay ay ngayon. Kung gagawin mo ito na mas maaga mo rin mapapakinabangan kapag natapos ito. And guess what?
ikaw ang makakatuklas ng pinakamainam na oras at pinakamainam na pagkakataon sa iyong sarili. Hindi ito magpapakita sa harap mo. Ito ay malalaman mo na lang kung tama o mali ang oras kapag tiningnan mo kung paano ka kumilos nung nakaraan. Walang mangyayari sa iyo kung ang mga bagay na gusto mo ay nabuo lang sa isip mo. Ang pang-anim ay ang paglalasing. Alam mo yun, wala ka nang pera pambili ng bigas, pambayad ng kuryente, pero meron kang pera pang inom. Madalas ang rason mo kasi ay para makapag-relax, pero tuwing day off mo naman, ang gagawin mo lang ay mag-inom at bilangin kung ilang alak ang nainom mo na. Walang ibang progress ang nangyayari sa buhay mo maliban na lang sa hangover na ginagawa kang unproductive. Sa halip na ubusin mo ang oras mo sa pag-iinom, humanap ka ng paraan kung paano ka pa kikita ng pera or better yet, magpahinga ka sa bahay. Total, day off mo naman at kailangan mo yan matapos ang isang linggo ng trabaho. Para kasi sa ibang Pinoy, ito ay isang libangan nila o paraan para ilayo sila saglit sa mga problema na pagising naman nila ay nandyan pa rin. Ang pang-pito ay ang pagsubaybay sa mga celebrity. Naghiwalay si ganito tapos si ganito ay nagde-date. Ang malaman mo ba ang impormasyon na ito ay makakatulong sa buhay mo? Yung tipong natalo si ganito tapos magagalit ka? Bakit? Kung sakali bang manalo yung favorite team mo sa basketball o yung pambato mo sa boxing, may papapala ka ba? Ano mapapala mo? Bibigyan ka ba ng pera o free vacation? Tandaan mo, sila lang yung mayaman, samantalang ikaw ay nandyan pa rin sa problemang kinakalagyan mo. Ang pangwalo, pilit mong pinapasaya ang lahat ng tao. May famous quote galing kay Steve Jobs, and it goes like this: "If you want to make everybody happy, don't be a leader, sell ice cream." Tandaan nyo ito, kahit anong tulong, kahit anong pagmamalasakit ang gawin nyo para sa iba, ay kulang pa rin ito. Never silang makukontento at ang bawat tao ay magkakaiba ng demand at expectations, and the more na pipilitin mong ibigay ang mga gusto nila, the more nawawalan ka ng oras para sa sarili mo. Sa halip na isipin mo ang kasiyahan ng iba, bakit hindi mo muna unahin ang sarili mo? Ang pang-siyam, living in the past. Ang iyong nakaraan ay nasa likod mo na. Lahat tayo ay may iba't ibang pinanggalingan at sa kasamaang palad, hindi lahat tayo ay nag-umpisa sa iisang lugar lamang. Maaring swinerte ka ngayon o baka naman ang iyong pinagmulan ay hindi perpekto. Kahit ano pa man, hindi mo dapat hayaan na ang iyong pinanggalingan ay magtukoy kung saan nais mo marating. Kapag tiningnan mo ang iyong likuran, makikita mo na hindi maaaring baguhin ang mga nangyari na, ngunit maaari ka makabuo ng mga plano at mag-focus sa pagsusulat ng iyong kinabukasan ngayon. Maaari kang pumili na maging isang bagong tao, isang individual na di katulad ng iyong nakaraan, yung bang the best version ng sarili mo. Ito ay nagsisimula sa desisyon na iiwan mo na ang nakaraan at isipin mo na lang ito bilang isang software update. Yun nga lang, utak mo ang ina-update mo. Ang pang-sampu, fear of change. Walang magbabago kung di ka magbabago. Huwag ka matakot sa pagbabago dahil ito ay isang paraan para makasabay ka sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa panahon ngayon na ang pagiging kampante at ang pagstay sa iyong comfort zone ay isang trap at kapag di ka nakasabay sa pagbabago, ay maaaring ito ang magpahirap sa iyo. Ayan ang mga bagay na tingin ko ay di worth it sa buhay natin. Ikaw ba? Ano pa ang mga bagay na tingin mo ang di worth it sa buhay mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.